Bago pa kami makatulog nito, ito nga piniflex sa akin ng anak ko, yung mga drawing na ginawa niya dito sa tablet niya. So meron kasi ako natanggap na kids tablet nung nagbakasyon nga, school vacation. So ito yung ginagamit ni Pinky, and ayan nga yung madalas na pinagkakaabala niya dito sa tablet. Maliban sa, minsan nanonood naman siya, pero most of the time nagdo-drawing talaga siya doon sa tablet niya. So ito nga pala yung inandang breakfast si Pingoy, may fried rice, itlog, longganisa, at meron ako ditong sukang pinakura. Pagkatapos ko nga kumain, meron nag-doorbell dito at meron nga pala kaming bagong delivery ng mga parcel, mga product sample. Ito. And ito yung isa sa mga inaabangan ko. Medyo may kabigatan nga itong dumating sa akin. Kaya tinawag ko na rin si Papa para mabuhat na nga rin ito. Dahil mabigat nga ni. Alam mo, nagulat din si Papa na nakita niya to. I think meron siyang idea kung ano ba tong dumating nga sa amin. Pero sabi ko nga, gagawa na lang muna namin ng sariling content yan pag hindi na busy. Ngayon kasi meron ako mga kailangan tapusin, mga content na kailangan ma-i-upload na. But anyway, eto muna yung pinagkaabalahan ko. Meron kasi silang ganitong organizer, and ito talaga yung lagay nila ng mga panali sa buhok. So tinanggal ko na muna yung mga laman nito at pinunasan ko na muna ng tissue dahil meron ako mga bagong ilalagay dito. Alam niyo na, pag meron ka talagang anak na babae, hindi talaga may iwasan na mag-collect ka ng mga panali sa buhok, and most of the ponytails kasi ng mga bagets ko nagkakandawalaan. So ito na nga yung mga bagong dating nila, and magagamit talaga nila ito ng husto lalo na kapag nagpasukan na. So ito nga pala, iba't ibang klase siya ng mga ponytail, panali ng buhok, iba't ibang kulay, random lang talaga siya. And before kasi, like especially kapag nauubusan sila ng mga panali ng buhok, alam mo kung bakit nauubusan? Kapag inaalis sa buhok, hindi na binabalik sa lagayan. So most of the time, bumibili pa kami sa pagpupunta kami ng palengke noon, sa Pasita, o kaya naman sa Mr. DIY, isang balot pa lang, kaunti ang laman, 50 na, 30 na. So, ito mas mura siya. Kaya sabi ko, ito na lang talaga yung magagamit nila. And hopefully talaga, umabot naman ng isang school year to. Kayo ba mga momsi, nakapamili na ba kayo mga school supplies sa mga bagets niyo? Kami kasi hindi pa. Kasi kailangan pa naming antayin yung Brigada Eskwela. Ayun, naalala ko tuloy. Brigada Eskwela, kasi doon pa malalaman ko ano ba yung mga required na mga school supplies na kailangan bilhin para sa mga estudyante na. So, nilook forward ko rin yun. Kasi even yung mga anak ko, excited na rin. But so far, meron na silang school bag dahil sponsored yun ng kanilang mommy granny. Tapos yung school uniform pala ni Pinky, para siyang yung school uniform ko na nag-aaral ako ng elementary. Yung parang navy blue na skirt, tapos white lang na top, and then merong separate na necktie na pwedeng bilhin sa school lang. So I guess pwede kong ma-order online na lang yung uniform ni Pinky. Pero yung kay Koa, I think kailangan ko talaga maghanap nun sa bayan. Kaya nga pala, natapos na namin yung pag-organize ito, lagay nila ng panali, ng buhok. So if ever na bet nyo ng mga ganyan, lagay ko na lang yung link ng lagayan and yung ponytail set sa baba or comment section. Tapos biglang nag-abot ng ganitong ice cream si Pingoy. I think cheese buko yung flavor no. Masarap siya. Kailangan ko rin palang gawa ng content etong garbage picker. Ang cute talaga nito. Alam mo, gustong-gusto nga ng mga anak kong laruin to. Ginagawa nilang claw machine. Nilalapag nila yung mga toys nila sa sahig, tapos gagamitan nila nito. Pero kasi, ito kasi naisip ko na gamitin para dito sa mga naglalaglagang mangga namin. And nakakapanghinayang talaga kasi sobrang dami. May mga nagsasuggest din na magbenta kami ng mangga. Pero kasi wala pa kaming wala pa kaming pang sungkit ng mangga. So, eto mga naglalaglagan, syempre hindi naman siya pwedeng ibenta, dahil dadapuan na siya ng langaw. What if kainin pa siya tapos mag-cause pa ng pananakit na siya ng mga bumili, di na pa kami doon. Well, anyway, ayun na nga, kaya siya nilalangaw kasi nagiging open nga siya, gawa ng malakas yung pagkakalaglag niya. So, ayun, dinadayo talaga ng mga langaw. Isa ito sa dahilan kung bakit malangaw dito sa may kapaligiran namin. Pero kapag hindi naman na daw season ng mangga, sabi ng aking landlady, hindi naman na daw malangaw dito. So anyway, ayan na nga, sobrang dali lang magpulot dito ng mga mangga gamit itong garbage picker. So, kung meron din kayong bakuran, mahilig kayong magtanggal ng mga damo-damo, hindi naman to pang damo, mga garbage, ganyan, na ayaw yung yuko ng yuko. Bili kayo ng ganito. Sobrang mura lang din yan. Foldable pa yan, kaya space saver. At saka magaan lang siya. So, if bet nyo lang naman, alam nyo na yung link nasa comment section, nasa showcase ko rin yan. At alam mo ba, habang ako ay nagpupulot nga ng mangga, gusto nga rin daw subukan ni Ko.
Pasensya na, maingay na naman po ulit ang background dahil nandito na naman po ako sa front porch. Yun pala yung tawag doon sa may harap ng pintuan namin. So anyway, andito nga pala si Kowa sa may duyan. At alam nyo ba, yung mga bote ng Wilkins na yan, baby niya daw yan. So kita mo naman, kahit sa pagduduyan-duyan, kasama niya yung mga bote ng Wilkins dahil baby niya nga ni. And mag-15 days na pala simula nung binili ko ito, nung dumating itong in-order ko na Smart 5G Max na home Wi-Fi. Kailangan ko na ulit mag-load niyan kasi mag-i-expire na yung free only data niya ng 15 days. And so far, dalawang smart TV nakakonect dyan. Sobrang daming cellphones, tablets ang nakakonect dyan. Okay na okay siya. And even sa may likuran nga namin, abot pa rin yung Wi-Fi. So I think worth it talaga siya. And ang ipapaload ko doon, ang mga na-suggest sa akin, yung only Wi-Fi na tig 1,299 a month. Which so far, tipid na siya compared sa binabayaran ko dati na 1,799 a month, plus yung wifi pa ni Papa. Merienda time na nga pala nito, kaya ayan, nag-prepare na nga rin ako dito ng siopaw. Yan pa yung siopaw na niluto ni Pinggoy kahapon or in-steam niya. Hindi kasi naubos, so nilagay ko lang sa ref. And nung merienda time, in-steam ko ulit para mainit naman. Then nagpainit na rin ako ng tubig dito. Ang konti lang pala ng tubig na nailagay ko dito. Para ba naman kasi inubos ko lang talaga yung laman ng mineral water na galon. Pero carry lang dahil 2 tasa lang naman yung magme-merienda ngayon. Inang tanghali pala, ang niluto ni Pinggoy na ulam ay pininyahang manok. So, hindi pa talaga ako nagugutom, kaya hindi muna ako magme-merienda ngayon. So, naisipan ko magpunas-punas na nga lang muna dito sa kusina. Tapos bigla ko naalala, since isa lang kasi yung burner dito sa lutuan na to na gumagana. Tapos naalala ko, meron kaming asahin na portable stove. So, pwede siyang ikabit sa LPG. Pwede rin siyang gamitan ng butane. So, naisip ko, why not yun na lang ang gamitin? So, kakausapin ko nga si Pinggoy. And kailangan din pala namin na mahabang hose para doon sa gasol ni Papa. So, ang napapansin ko kasi kapag nagluluto, gawa ng yung nasa pinakakana na burner nga lang yung gumagana. Medyo malayo na siya doon sa range hood na built-in. So, parang sayang naman, hindi nahihigop ng husto yung steam, yung usok na nanggagaling nga doon sa lutoan. So, anyway, hanap muna kami ng mahabang hose para sa gasol. Hopefully, makahanap kami sa bayan. Ganun pala talaga kapag bagong lipat ka. Marami rin talagang adjustment. And kahit nakailang linggo naman na kami dito, I think 2 weeks na, hindi talaga lahat agad ma-figure out mo. And hindi mo naman kailangan agad i-figure out lahat in a way na dapat lahat perfect agad. So, okay lang din naman mag-slow down ka. And meron pa ako nabasang mag-rearrange ka na sa sala, hindi na nakaka-aesthetic. I understand. And hindi ko rin naman mapilit na baguhin agad, gawa ng syempre meron kaming kailangang i-set up na higaan pa doon, gawa ng wala pa nga mapaglalagyan dahil may laman pa yung third room. So, okay lang din naman mag-slow down, maghinay-hinay. Pero hindi ko talaga may kakaila na minsan nakaka-pressure din. Yung mga nababasa kong comment dahil syempre meron silang certain expectations sa'yo and parang nakakahiya kapag hindi mo talaga ma-meet. Well, anyway, nandito lang ako sa duyan ngayon, nag-chill lang dahil magagawa? Charot. Basta mangyayari ang mga bagay-bagay sa tamang panahon. Trust the process lang talaga tayo. And alam mo ba, itong mga anak ko, talaga namang tuwang-tuwa talaga sila dito. Kasi minsan, loko ko sila na, let's go back to Pasita apartment na. Let's move. Alam mo talagang, no, mommy, I wanna stay here. Ganun sila pareho ni Kowa. Gustong-gusto talaga nila dito. Kasi nga daw malaki, may backyard. Talaga nakakakilos sila freely. Alam mo yun? Pero sa totoo lang, maganda rin naman na kahit paano na-experience namin na tumira din sa maliit na space. So, at least ngayon, mas marunong na silang maka-appreciate. At ito nga pala yung view ng sunset sa may likuran namin. Grabe, ang ganda lang talaga. So, ayun lang muna ang chika.